Alright, magandang araw sa inyo mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga issue na nangyayari sa ating bayan, sa ating bayang Pilipinas. Naku po, may mainit na issue ngayon. Actually, kahapon to, oo tama, January 5, itong si General Pokis, kung hindi ako nagkakamali dun sa kanyang apelido, talaga namang ang gobyerno talaga na to. Kaya nga itong title natin, ipapakulong ang gusto nilang ipakulong. Bakit? Kasi bisipin nyo, yung mga talagang mga makakaliwang grupo na nagsasabi na talagang pabagsakin, bumaba na, pag-aklas na tayo, hindi nila ginaganto, hindi nila pinapakulong, hindi nila hinuhuli. Pero etong mismong isang general na nagsasalita o nagbibigay ng kanyang opinion o hinaing sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bayan, talaga namang pagkababa ng eroplano sa airport. Kagaya, naalala ko yung ginawa nito kay ginagawa nila kay Pangulong Duterte. Na yung ginawa nila kay Pangulong Duterte na pagdating sa airport ay talagang hinuli na. Ganito rin ang ginawa dito kay retired General Pokis. So, isa pa din nang nangyayari yung kay Pastor, 'di ba? Dahil si Pastor nagsasalita patungkol sa nangyayaring korupsyon dito sa bayan at pinapahayag niya na si Pastor Kibuloy na pinapahayag niya na yung mga katarantaduhan na ginagawa nitong gobyernong Marcos na to talagang tinarget para para hindi siya makapagsalita laban dito sa ating presidente. At ngayon ay may naririnig-rinig tayo, talagang ang gagawin nila ay uubusin nila ang mga vloggers na nagsasalita kontra dito kay Marcos. Naku po. Kaya tayo mag-iingat-ingat din po tayo. Tatakutin. Ganyan ang ginagawa nila Tatakutin nila, wala na silang pakialam kung kung nasa batas pa ba yan o hindi. Basta ang mahalaga sa kanila, mapatahimik ka. Yun. Para nga naman, alam mo na, hindi mabuko yung mga katarantaduhan nilang gagawin in the future. Meron pa silang 2 years para mag-knockout. At now, meron tayong dalawang senador na pinag-iinitan nito pinapalabas o pinapaingay nila ngayon na si Senator Villanueva at itong si Senator Bong Revilla. Bakit nga si Senator Villanueva ang nila? Pinupuntiryan nila at si Senator Bong Revilla. Si Senator Villanueva kasi, ito yung nagbunyag o nagsasabi o nagsasalita patungkol diyan sa mga laptop noon, yung kay Saldico. Naalala nyo? Siya nagsasabi niyan at siya nagbabanggit ng mga flood control project na nangyayari. So talagang gusto rin nilang patahimikin to. Siyempre pag nakulong yan, pag na-detain yan, hindi na makakapagsalita. 'Di ba? Ganun yan. Ganun katindi ang ginagawa nila ngayon. Pag ikaw labang ka sa amin, labang ka sa gobyerno, kulong ka. Ganun din naman si Senator Bong Revilla. Naalala nyo yung ginawa sa kanya noon? Yung kay Pinoy, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, kay Corona yon. Ayaw niyang pumirma doon sa impeachment ni Corona. Now, dahil ayaw mong pumirma, pinatawag siya ni Pinoy doon sa kanilang sa Malacanang. Hindi pa rin siya pumayag. Kinausap siya ni Pinoy, hindi siya pumayag. Ngayon, pinaulanan siya ng mga issue para siya ay makulong. Anong nangyari? Nakulong, na-detain si Senator Bong Revilla. Pero after ni Pinoy napatunayan, acquitted po ito kasi yung pinapalabas nung iba, nakulong na yan noon, inulit na naman ngayon. Hindi po. Mga tarantado talaga kayo Ganito yan kasing nangyari dyan. Acquitted po to, walang kaso yan. Acquitted. Yung mga binibintang sa kanya, hindi na patunayan. So wala yun. Kasi kayo porket na detain, nakulong, ang sama na kagad ng tingin nyo. Hindi po ganun yun, okay? Si Dilima lang talaga ang nakulong na na masama. Hindi po ganun yun, okay? Ha? Hindi pa nga napapatunayan. Actually, 'di ba nagkaroon nga ng press con yan si Boying Rimulya patungkol diyan kay yung mga ikukulong na senador, 'di ba? December 15 daw ikukulong na. Putyang ina. Hindi pa nga nakakasagot, ikukulong nyo na kagad, uhulihin nyo na. Kaya nga binakbakan yung katarantaduhan nila. Ano nangyari? Nabulgar o nanahimik? Ay nako. Kaya wag kayong magpapaniwala dito sa pinapalabas nitong gobyerno na to. Isa pa, ang problema kasi diyan yung
paano sila makakakuha ng komisyon sa mga project dyan sa Bulacan? Isipin nyo to mga pare Congressman ang may hawak ng district. Bakit senador na ang itinuturo nyo, di ba? Isa pa dyan, ito pa, mabalikan lang natin. Yan Diskaya, di ba? Nagsalita na yan yung lalaki, yung asawang Diskaya, yung lalaki. So, nagsalita siya at binanggit yung mga congressman na kasabwat dyan sa mga flood control project na yan. Pero anong nangyari? Sinong pinupuntirya? Mga senador. Inuna na nila dyan di ba? Si Escudero. Anong ginawa nila kay Senator Chis Escudero, di ba? Pinag-ano nila dahil nga binanggit si Romualdez at hindi nga sumusunod si Escudero sa gustong mangyari ni Romualdez na ma-impeach si BP Sara at patuloy yung trial dahil nga sablay, pinag-initan kung ano-anong sinabi. Pati yung asawa dinamay. Gumamit pa ng isang baklang artista para masira yung pangalan o yung lugar na pinamumunuan o yung lugar kung saan nandoon si Senator Chis, di ba? Yung lugar niya, gumamit pa ng mga katangahan. At pinakita natin at binulgar natin, pati nga si Heart Evangelista dahil nga hindi daw nagpakita dun sa fashion show na alam naman natin na yan ang talagang hilig ni Heart Evangelista, inisyuhan nila na nasasaktan daw sa nangyayari sa asawa niya. Ganong katindi ang ginagawa nila ngayon. O din natin, binulgar din natin yung mga katarantaduhan nila na wala. O di ba? Na nahimik yung ini-issue nila kay Senator Escudero at naglabas nga ang COA na yung 30 million na binibintang nila wala. Palpak yun. Oh, 'di ba? Ganyan katindi ngayon ang ginagawa nila. Putsang ina, lahat na lang ng pwedeng ibato basta kalabang ka namin, ibabato namin sa iyo. Ay nako. Para lang itong pinsan ni itong si Romualdez, para lang hindi makulong, ang gagawin ni Marcos, ipapakulong yung mga hindi dapat ipakulong. Kanya katindi yan. O ito, panoorin natin to mga pare. Ito yung kay General Pokis. Hindi ko alam paano sabihin Anyway, i-play na natin to mga pare. Inaresto kanina si retired Air Force General Romeo Pokis kaugnay sa reklamong inciting to sedition pagkalapag pa lang sa NAIA mula sa bakasyon abroad. Nakatutok si Ian Cruz. Gawin natin sa salang inciting sedition ng Branch 77 Quezon City. Pagkababa pa lang niya ng eroplano sa NAIA. Kasi ito ang problema dyan, inciting to sedition daw yung mga sinasabi nito ni General Pokis. Parang wala naman inciting to sedition dun Kasi ang element ng inciting to sedition is nag-uumpisa ka ng pag-aaklas, nag-uumpisa ka ng revolusyon. Kumbaga nag-i-start ka ng apoy para mag-aklas yung mga Pilipino lumaban sa gobyerno. Ayun ang masasabi natin na inciting to sedition, na nagtatawag ka na ganito mga kababayan, simulan na natin na mag-aklas dito sa gobyerno at labanan na natin ang gobyerno. Yan ang inciting to sedition. Pero dito sa man kay General Pokis, parang wala naman. Nagsasalita lang siya patungkol doon sa mga bagay na nakikita natin sa nangyayari sa gobyerno. 'Di ba? Yung pagnanakaw, yung mga flood control project, yung mga insertion, yun lang Inciting to sedition na ba yun? Ano kasi, nabubunyag o anyway, ma-impluwensya kasi dating general, so nabubunyag yung mga katarantaduhan nila. Ganon katindi. Tapos ma-impluwensya pa nga, so maraming nakikinig. Medyo eto na, nag-aaklas na yung mga, hindi naman nag-aaklas, kumbaga nagsasalita na yung mga dating general, medyo kinakabahan na sila. Lalo na yung presidente ninyo. Ha? Galing bakasyon, sinilbihan na agad ng warrant of arrest si retired Air Force General Romeo Pokis para sa kasong inciting to sedition na nakasalang sa Quezon City RTC Branch 77. Ako? Sa videong galing sa CIDG, naka-blur ang mukha ni Pokis. Mula sa concourse ay ineskorta na siya at ang kanyang pamilya. Sa eksklusibong panayam, ang giit ng retiradong general. Ito ay
Panggigipit to. Oo, talaga naman. Pananakot sa ating mga taong mamamayan. Oo, kasi wala ka namang ginagawang masama eh. Wala kang ginagawang masama. Nagsasalita ka lang laban sa gobyerno. Bakit? May nakikita kang anomalya eh. Tapos ganyan ang gagawin sa'yo. Malamang yung ibang mga Pilipino o yung ibang mga tao, lalo na tayo mga vloggers, wala naman tayong pera para magpiyansa, di ba? Medyo kakabahan ka dyan. Ay putya, bakit ganito na yung ginagawa ng gobyerno? Mahirap na tayong magsalita ng ganito. Baliktad na lang tayo kay Marcos kasi may pera doon. Diba? Kaya nga yung iba, puta magugulat ka na lang, may biglang sumusulpot na mga vloggers na hindi mo naman nakikita noon. Ha? Tapos, ang binablog nila yung pagtatanggol kay Marcos. Tapos pagbanat dun sa mga vlogger na lumalaban kay Bongbong Marcos, 'di ba? Iyan ang problema natin ngayon. Talagang ito, yung sinasabi ni General Pokis, talagang panggigipit ito hindi lang sa kanya, kundi sa mga Pilipino na ninindigan o yung lumalaban dito sa mga nangyayaring korupsyon. Papahayag ng damdamin. Yan. Yung korupsyon sa bayan natin. Paglabas ng terminal, naghihintay ng sasakyan para kay Pokis kung saan niya pinakita na siya'y nakaposas. Nasa gate naman ng parking area ang kanyang mga kasamahan sa grupong United People's Initiative, pati ang kanyang abogado ang hinihinging makausap ang kanyang kliyente. Kayo ang tagapagpatupad ng... Ayan isa pang problema dito itong yung ano nila, yung alam ko yung abogado ni General Pokis, ayaw yata papasukin, ayaw pasakayin dun sa ano. Dapat yan. Ewan ko ba? Talaga namang kung ano lang yung gusto nila mangyari, yun lang gagawin. Tama! Hindi mali! Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Simple lang naman, lawyer. Pakitali lang po. Pakipag-usap ang... Ayan si Attorney Topacio, 'di ba? Lawyer yan 'di ba? Nandyan yan sa may Miranda rights. Lahat ng sasabihin sa iyo apekto sa kaso mo. So kailangan manahimik ka, ganyan-ganyan. Ano ba 'yun? Basta. At papayagan ka kumuha ng abogado. Hindi ko alam kung nararapat ba yan na hindi papasukin o ewan ko. Basta. Kailangan yan, kasama niya yung abogado niya. Papunta dun sa ano. Ay nako. Wala na talaga. Talagang pag ang gobyerno natin kontra ka sa gobyerno, putang wala kang magagawa talaga. Kahit nasa tama ka, wala kang magagawa Lawyer! To lawyer! O yan Hindi po ito pakiusap. We are not requesting, we are demanding. Sa CIDG-NCR sa Camp Crame isinagawa ang booking process kasama na ang pagkuha ng mugshots, fingerprints at pagsasagawa ng medical examination. Hindi pa malinaw kung ano eksakto ang mga pahayag ni Pokis ang itinuturing na inciting to sedition. Ang sabi lang ng CIDG na nagsampa ng reklamo. There's warrant of arrest dated December 5 pa. And so we're gonna implement it. The units that will implement same will be the CIDG and Wag naman kayong mga kababayan, ito lang wag naman kayo galit dito sa mga pulis na nag-implement ng mga bagay na to. Wag naman sana. Kasi sila sumusunod lang dun sa proseso. Ang mali lang dun, yung hindi pinapasok si Attorney Topacio dun mismo o kasama dun sa, hindi ko alam kung tama tong sinasabi ko, pero ang alam ko dyan, kailangan kung nandun si Attorney Topacio, pwede siyang sumama dun sa mobile o pwede siyang bigyan ng option, sumunod na lang o sir, pwede kang sumakay dito sa mobile o sumunod ka dun sa presinto. Pero kayo mga kababayan, wag naman tayo lahat laging galit sa pulis. Sila naman sumusunod lang dun sa kanilang mandato. Ang mali lang, hindi naman to si Torre na demonyo. CPD of the NCRPO. Tama. Case I've been referred against him for inciting to sedition. And itong case na to that was referred by the Criminal Investigation Detection Group ay inusig sila at
inusig sila sa prosecution office in coordination with DC-20 and at the same time, ngayon, lilitisin na siya. Matatanda ang isa si Pokis sa nag-organisa ng rally noong Nobyembre laban sa maanumalyang flood control projects at iba pang korupsyon sa gobyerno. Yung mga statements po niya, kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang mga ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon. Sinagot din ng pinuno ng arresting team kung bakit hindi napagbigyan ng hiling ng mga abogado ni Pokis sa airport na makausap siya. Sila yung wala sa area. Ay, putang ina. Sir, eto ginagalang natin yung mga pulis. Pero sir naman, galing sa airport, galing bakasyon, anong gusto mo? Nandun kagad, kasama silang sumalubong? Nung nalaman, syempre tatawagan mo pa yun. Anong wala sa area, nandun na nga eh. Sa gate na nga, hindi nyo pinapasok. Ikaw naman, Late na sila dumating, wala sila. Malamang late dadating yan. Alam ba nilang huhulihin si Ay, kung alaman nila na huhulihin o aarestuhin niyang si General Pokis, hindi naman kagad dire-diretso, nandun na sila. Ewan ko. Kasi hindi naman, ewan ko kung paano yan. Kung sinabihan nyo ba na aarestuhin ka namin pagbaba mo ng airport o pupuntahan ka ba namin sa bahay pag Hindi, wala namang ganun yan eh. Kung may arrest warrant man, di ba? Huhulihin ka namin, aarestuhin ka namin. Hindi naman yan mabilisan. Hindi nila siguro alam yan. Tapos sasabihin mo, sir, wala sa Ikaw talaga, ewan ko sa'yo. Sino ba to? Medyo ka doon medyo sablay ka dyan, sir Yung pagsasalita mo ng wala naman sila sa area, late naman sila. Malamang, papunta pa lang yun dyan. Security clearance to go up the... Yes, sir, number one, hindi kami late dumating sa airport. Maaga kami sa airport kanina. Nakapag-interview pa nga bago sila lumabas. No? So, hindi totoong kami late. Kaya hindi kami pinagbigyan na kausapin yung aming kliyente. 1:30, iniharap si Pokis sa korteng nag-issue ng warrant ang Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Nakapagpiyansa si Pokis ng 48,000 pesos. Matapos maayos ang... kita mo, yan, retired general, malamang may pera yan. O paano na lang yung mga simpleng mamamayan o simpleng mga kagaya natin, mga simpleng vloggers na talagang nagsasalita para sa katotohanan? Paano kung ganyan din ang panggigipit na ginawa sa atin? May pera ba tayo pang piyansa? Wala, di ba? So, isa yan sa pananakot nitong gobyerno etong gobyernong Marcos. Na talagang pag lumabang ka sa amin, ganito yung gagawin namin sa'yo. Sasampulan ka namin. Di ba? Ganun yung sinasabi ni General. Ito'y hindi lang sa akin. Pati ito, pananakot ito, panggigipit ito sa mga kababayan natin. Paano kung sampulan yung iba? Na wala namang pampiyansa. Buti sana kung mayaman. Problema dyan. Mga kaukulang dokumento at makapagpiyansa. Nakalabas na rin siya ng Camp Crame bandang 3:00 ng hapon. Itinakda ang kanyang arraignment sa January 14. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. Yan. Yan ang mga unang isa sa mga pinakulong ng achievement nitong Marcos administration. Ito yung pangalawa. Ito na, yung dalawang senador na masasabi natin na talagang pag-uusapan. Ito. Naghain ng kontra sa salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice... Yan ang gusto nila lagi. Yung ano ang tawag dyan? Yung pabida, optics ba? Optics. Yan ang gusto nila. Yung makita na maraming dokumentong ebidensya, maraming papel na dadalhin na mga ebidensya. Yan ang gustong-gusto nila. Bakit? Kasi nga, ano sa mata yan mainit. Uy, yan yung mga ebidensya. Oh. Pero alam nyo, isang ano lang yan, mga banateros, mga pare. Isang ano lang yan, isang page lang o isang document lang yan na maraming page. Tapos photocopy lang nila yan. Tapos ipapasa kasi kailangan may mga kopya yung mga ibang judge eh. So yan yung sistema dyan. Ang nagsabi sa atin yan isang attorney din na hindi yan lahat ebidensya. Hindi naman yung babasahin siguro lahat. Kumbaga, para lang may kopya yung mga ewan ko kung paano yun. Basta kailangan ng maraming kopya niyan. Hindi yan lahat yung isang truck ay isang trolley na yon. Puro iba-ibang nakasulat doon. Hindi pare-pares po yan. Marami lang talaga. Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, sa respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also a respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the government procurement. Ay magtataka talaga kayo, no? Talagang ang pinuntirya nila is si Senator Villanueva. Ito nga yung sinasabi natin kasi nagsalita siya dyan patungkol kay Zaldico at sa mga flood control na nangyayari nga. Di ba may mga ano nga siya dyan eh. Siya nga naglabas nung mga ebidensya yung mga, ano nito puntahan nyo tong mga lugar na to para makita nyo na walang ano dyan. Tapos, syempre, si Villanueva lumaban o nagsalita patungkol sa flood control. Automatic tatargetin siya. Now, si Villanueva kasi pag pinag-usapan yan o pag binanatan nyo yan, medyo ang atake niyan, yan, taong simbahan yan, ganyan-ganyan. Lagi yan ganyan sila eh. Taong simbahan, pastor yan, pero ganyan yung ugali. May mga anomalya. Mahina yun. Hindi yun ganun kalakas. Di ba? Hindi yun ganun pag-uusapan. Ngayon, kailangan nila ng suporta na ipangtatapal para hindi maturo yung pinsan nila, yung pinsan ni Marcos na si Romualdez at sa kanya. Ngayon, kailangan nilang gumawa ng paraan para mas maingay. 'Di ba? 'Di ba maingay na yung issue na nagtuturo kay Marcos at kay Romualdez na dapat silang makulong at sila ang talagang mastermind niyan. Maingay na 'yon, sobrang ingay na 'yon. Ngayon, kailangan nilang gumawa ng mas maingay na issue o mas maingay na pag-uusapan para matabunan yung ingay sa kanila. Ngayon, kailangan nila si Senator Bong. Bakit si Senator Bong? Kasi ganito yan eh. Etong si Senator Bong Revilla, artista. Talagang pinag-uusapan yan. Talagang pag binanggit mo yan, medyo mainit yung mga tao. Kasi kilala nga. Isa pa, meron pa nga siya, di ba, dati nga nakulong yan, which is acquitted siya doon sa kaso no mga binibintang sa kanya. Hindi siya hindi siya guilty doon, ha? Malinaw mga kababayan, mga pare. Hindi siya guilty doon. Acquitted siya. Meron siyang naunang issue na ngayon ay yun ang
pinapaingay nila na dati na yang nakulong at inuulit na naman ngayon. So pinag-uusapan na ito talagang si Senator Bong hindi na nagbago. Nakulong na nga dati, gagawin na naman ngayon. Ganyan yung pinapalabas nila. Mga tarantado, di ba? Isipin mo to, ikaw na ano, ikaw na simpleng sabihin na natin nagtatrabaho ng maayos. Nakulong ka ng ilang taon. Na wala ka namang kasalanan kasi na-acquit ka eh. Tapos, ngayon, gagawin na naman sa'yo. Kung di ka naman mababadrip niya, ano na naman? Bakit ako na naman? Ako na naman? Well, kasi nga naman, sobrang ingay ng pangalan ni Senator Bong. Ayan, at yan ang ginagawa nila. Pansinin nyo, yan talagang binabato nila na issue. Nakulong na yan dati, ginawa na naman ngayon o makukulong na naman siya ngayon. Buti nga. Ganyan lagi ang ninapakalat nila. At ito namang mga Pilipinong tanga, talaga namang naniniwala sa mga ganong propaganda. Mag-isip-isip naman kayo. Kaya tayo nagkakaroon ng presidenteng tanga eh. Sino nahihirapan? Kayo din kasi nagpapaniwala kayo sa mga bagay-bagay na hindi nyo muna inaalam kung totoo nga ba. Anak ng pato naman Alamin nyo muna kasi ayan ang pinapakalat nila ngayon. Talagang pinapaingay nila yung issue dito kay Senator Villanueva at Senator Bong Revilla para nga naman matabunan yung talagang totoong issue. Which is yung dapat ang managot yung pinsan nilang si Romualdez na hayop na demonyo na yan at itong si Bongbong Marcos. Yun dapat ang mangyari. Talagang managot yung magpinsan na yan kasi hindi naman gagalaw yung budget na yan kung hindi magkakaroon ng insertion kung hindi dahil sa kanila. Pati yan si Zaldico dapat makulong yan. Ano na? Ano ko ba, kinancel nyo na yung passport? Bakit hanggang ngayon hindi pa yung nakakauwi yan? Si Romualdez, nasa na si Romualdez ngayon? Alam pa ba natin kung nandito siya sa Pilipinas? Yan ang problema. Tapos, iniingay nila itong mga to, si Senator Bong tsaka si Villanueva. Isa pang dahilan bakit nila pinag-iinitan din yan si Senator Bong. Lahat ng Revilla hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Kasi yung mga Revilla, hindi lang naman yan masasabi natin kaya yan inaatake, hindi lang naman dahil sa dito sa kay Bongbong Marcos na galit siya doon. Hindi, double whammy yan, double kumbaga masasabi natin double target ang mangyayari dyan kay Senator Bong. Bakit? Isa pa, ang Remulla sa Cavite, dyan sa Cavite, medyo na yan, medyo kilala na parang ayaw na ng mga tao yan. Whether Tolentino o Revilla na lang ang makakaupo dyan sa Cavite. So, ang gagawin nitong kasi hindi nila kaya ang Tolentino. Malakas ang Tolentino dyan lalo na sa uptown. So, ang gagawin nila, tatargetin nila tong Revilla para magkaroon ng dungis at sila ang manalo. Hindi naman ka tarantado eh. Sino yung vice governor ngayon ng Cavite? Si Ram Revilla. Na which is magaling na bata. Bata pa yun. Magaling na yun. Sino yung governor nila ngayon? Yung Abeng Remulla. Anong nagawa nun? Yung si Ram Revilla is dati na yang board member dyan sa Cavite. Yung Abeng bago. So wala nang ibang Remulla na makakaupo dyan kaya pinupuntirya nila tong mga Revilla. Tinulungan nga sila ng tingnan mo kademonyo talaga nito mga Remulla. Tinulungan niya ng mga Revilla. Alam nyo ba yun? Tapos ganyan ang gagawin. Kaya wag kayong magpapaniwala sa mga mga sinasabi nitong mga to. Binapaingay lang yan. Alam nyo, wag nyong pansinin yan. Kaya nga natin binubulgar yung mga katarantaduhan nila para masupalpal Style nila yan. Wag na kayong magpabudol kasi ginagawa na nila yan noon pa. And also a violation of or the conduct of bid rigging in the procurement process. Tsaka isa pa,
ang may hawak ng distrito kung mga congressman. Anong kinalaman ng mga senador? Paano sila ano naman to mga to? Ang senador, national yan. Kaya wala silang hawak o hindi nila mahahawakan yung mga district. Kasi nga, ang nahawak niyan, congressman. Tagasan si senator. Although, congressman, si Senator Lani si Kong Lani at yung anak niya na si Brian sa Agimat Party List, bakit sa Bulacan, di ba? Ang sinasabi nung iba, para hindi siya mahalatang nangungurakot dun sa Cavite. Naku naman. Isipin nyo to mga pare, mga banateros. Alam nyo bang napakayaman na nung Ramon Revilla, yung artista, yung senior? Napakayaman na yun noon pa. Sa tingin yung barya-baryang yan, papansinin yan. Ano ba? Mayaman yan. Mayaman na noon niyang pamilya Revilla. Kaya ewan ko sa inyo. Ay nako. Alam nyo mga kababayan, huwag kayong magpapadala talaga sa mga ganito dahil nag-uumpisa na sila ang trabahuhin itong mga yung mga politiko na pwedeng kumalaban sa kanila. Isa pa. Ngayon, si Senator Bong Revilla. Sikat yan. Malakas yan. At magtataka nga tayo bakit siya natalo nung nakaraang eleksyon. Well, isa nga sa dahilan dyan yung impeachment na ni BP Sara na hindi nga pumirma yung pamilya nila. At noong unang yung panahon ni Pinoy, alam nyo ba na si Senator Bong Revilla ang nababalitaan o natutunog-tunugan na tatakbong presidente kapalit ni Pinoy? Ayan ang natutunugan at sobrang lakas niya nun. Kaya tinrabaho. Ngayon, may tendency kasi, hindi naman to ewan ko kung gustong tumakbo ni Senator Bong na pagka-Vice President. Hindi ko alam yan dahil hindi naman natin kilala yan o hindi naman masasabi natin na nagkakausap kami niyan dahil ibang tao yan, senador yan Ano ba naman ako? So, sabihin na nating malaki ang pag-asa ni Senator Bong Revilla sa pagtakbo ng bilang Vice President. 'Di ba? Vice President, presidente si BP Sara, presidente si Sara Duterte, Vice President naman si Senator Bong Revilla. Pag pinagsama nyo yung Revilla, Duterte, ang lakas niyan. 'Di ba? Ito ngang si Marcos na wala nang kakwenta-kwenta nahatak ng Duterte. Paano pa kaya yung malakas na si Revilla na hindi natin mapapagkaila na meron talagang meron pa yung mga supporter talaga na nananahimik lang. O yung iba dyan na brainwash na, hindi ko alam kung bakit. At si BP Sara natatakbo sa pagka-presidente. 'Di ba? Kasi meron mang nakita yan, si BP Sara dumalaw dyan sa Cavite at kasama si Senator Bong Revilla. Pinakita ko yan dito sa ating channel na parang natutunog-tunugan nila na etong si Senator Bong magiging tandem ni BP Sara. Hindi ko alam kung totoo ito pero ayun lang ang naririnig ko na spekulasyon ko lang na pwedeng tumakbo si Senator Bong tapos si BP Sara ang presidente niya. Pag nangyari yun, tapos talaga ang kakalaban sa Duterte Revilla. Wala talagang panama. Kaya ginagawa nila yan, although siguro para hindi masabi natin na hindi talaga sobrang lakas ng pagtakbo ni BP Sara, madaya pa nila. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years.
yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. So, di ba? Sino ba namang tanga na kaaway mo na bibigyan mo ng 1%? Tanga ba yan si Zaldico? Alam ko hindi tanga yan. Uto-uto lang. Pero putang ina, ikaw, kinalabang ka na nung tao, bibigyan mo pa ng 1%? For example, ako si Zaldico. Tapos, ang kinakalaban ako o kinakanti ako ni Villanueva dahil nga sa mga katarantaduhan ko. Bakit ko bibigyan ng 1% yun? Inaano nga ako, ang tawag dyan, binubuking. Walang ganun, mga tanga naman. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasaan ang pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers. Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas. Ayan, totoo yan. Kasi bago kasi kayo nagsalita lang ng nadawit si Senator Bong dahil nga pumunta daw sa Cavite sa isang na hindi naman masabi kung anong oras, anong araw, di ba? Kasi kailangan yun Kailangan yun mga pare na detalyado. Kung magbibigay ka ng statement, detalyado. Kung pagbibintangan mo yung isang tao na pumunta ako dyan sa Cavite, ganitong oras. Ang sinasabi lang, pinaghintay ng parang 2 oras yata yun, 1 oras. Kung ikaw, kaibigan kang malapit ni Senator Bong Revilla, bakit ka paghihintayin dun sa lugar na yun? Bakit hindi ka pa pupuntahin mismo dun sa bahay nila? Diba? Ang lapit ng bahay ng mga Revilla dyan. Kung talagang kaibigan ka o kung talagang totoo yung sinasabi mo, hindi ka, hindi mo paghihintayin. Isa pa. Sinasabi nila na ganitong, na pumunta daw sila ng, kung hindi ako, ganitong araw, pero hindi nila madetalyado kung ano yung petsa. 'Di ba? Anong petsa? Sinasabi lang nila kung for example, Monday, pumunta kami ng Monday. Anong Monday 'yon? Anong Monday of the month 'yon? Ha? Maraming Monday sa isang buwan. Tapos anong oras? Hindi nila mabanggit yung mga bagay na dapat detalyado kasi ganun Ganun dapat pag magbibigay ka ng statement at pwedeng i-counter 'yan ng kampo ni Senator Bong Revilla. 'Di ba? Paano nila maka-counter kung hindi mo binibigay yung information? Kasi may mga schedule yung mga, for example, yung mga senador na yan, mayroong mga schedule yan. May mga nakasulat dyan at may naglilista kung saan sila pupunta. Kung magkamali ka ng pagbabanggit doon sa sinabi mong araw at petsa at oras at pakitang ebidensya itong kampo ni Senator Bong Revilla na nandito kami dyan sa mga oras na yan, kaya imposible ang sinasabi niyan, putya contempt ka, ikaw makukulong. Kaya play safe sila sa pagbanggit ng mga information o yung mga statement nila. Na gantong araw, pumunta kami dyan, pinaghintay pa nga kami. Anong petsa, anong oras? Ganun yun. Nakikita nyo na mga pare yung style nitong mga demonyo na to. Mang-abala ng isang individual. Ayan. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted 5 affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter
the witness protection program. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. Ang unahin There's nyo. an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Ang Of course, problema kasi- necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra Aguinaldo. Alam nyo, ang problema kasi dito, ito lang ang inaatake nila. Yung mga, sila Senator Bong, sila Villanueva, hindi nila umpisahan, o itong DOJ, hindi asikasuhin, itong Zaldico. May sinasabi silang ganyan na, ito, inuuna namin yan, o nag-aano na kami, gumugulong na yung kaso dyan pagdating kay Zaldico. Pero yung kay Romualdez, ano na? Wala na? Ha? Dapat, pati si Romualdez, imbestigahan nyo kasi siya ang speaker nun nangyari tong mga kabalbalan na to Hindi po pwedeng hindi siya maimbestigahan o managot sa mga bagay na to kasi siya ang speaker. Hindi gagalaw yung mga yan hanggat hindi niya sinasabi. Alam ka namang si Zaldico lang ang trumabaho dyan. Hindi. Tapos walang kinalaman yung speaker. Paano gagalaw yung isang mas mababa sa speaker? Kung hindi alam nung nasa taas. At may interview pa nga si Zaldico na sinasabi niya, ay, kaibigan ko yan sila. Tatlo lang kami magkakaibigan dyan. Si Speaker Martin. So sila ang umagawa o sila yung nag-aano dyan sa general appropriation. Tama ba? Small committee. Sorry. Sila ang nag-uusap dyan sa small committee. So, imposibleng walang kinalaman dyan ang speaker. At isa pa, imposibleng walang kinalaman ang presidente. Dahil pipirma siya dun sa mga budget na yan. O kung totoong binasa niya yung 4,000 plus na pages ng GAA, makikita niya yung mga katarantaduhan nun. Duda ako na hindi niya binasa yun. So, ito lang, itong mga kababayan, pinapakita natin yung mga kahayupan o yung mga teknik o mga diskarte nitong mga demonyo nating nakaupo. So, hindi tayo dapat nagpapadala sa mga ganyang bagay, okay? Hindi porket sikat na pinupunteriya nila, maniniwala na kayo sa pinapakalat ng mga iilang vloggers na hindi mo naman alam kung saan nanggaling, kung saan sumulpot. Diba? Ganyan yan. Ganyan katindihan. Sinasabi ko sa inyo, ang dami nilang troll na binayaran para pabagsakin yung mga lumalaban dyan sa amo nila. Yan lang ang masasabi ko. Okay? Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo itong ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga video. Ganun din po, paki-follow ang aking paring RJ sa Facebook at ang aking paring RJ Banateros sa aking TikTok account. Ganun din po, DZAR 1026 SMNI sa YouTube at Banateros 2.0 sa Facebook. Ganun din po, Vox Populi, ang Boses ng Masa sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si paring RJ. Peace out.